Isang gabi, isang sulyap sa screen, at gumuho ang mundong binuo ko ng 5 taon. Habang nagpapakapagod ako, ang asawa at biyenan ko, pinaglalamayan na pala ang aking yaman. Ngunit nagkakamali sila. Hindi ako biktima. Ako ang dambuhalang alon na tatangay sa kanilang kasakiman. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga mapagpanggap? Sino ang huling tatawa sa laro ng pag-ibig at pagtataksil? Hayaan mo na si Danica, Marco. Mas kailangan mo si Sofia ngayon. Dahil siya ang tunay na nagdadala ng apo ko. Siguraduhin mo lang na mapipirmahan niya ang bank authorization pag-uwi niya. Isang pirma na lang. At sa atin na ang lahat ng yaman na ipinagkakait niya sa atin. Ang boses na iyon ni Donna Mila ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng hotel suite ni Danica sa Singapore. Galing ito sa kanyang cellphone, mula sa application ng CCTV na itinago niya sa loob ng kanilang mansyon para sana bantayan ang kalusugan ng kanyang biyenan. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Marco, ang kanyang asawa, na kasalukuyang nakayakap kay Sofia sa mismang kama na pinagsaluhan nila ni Danica sa loob ng 5 taon. Nakalapa pa sa kandungan ni Danica ang isang mamahaling designer bag na kakabili lang niya kaninang hapon. Isang regalo para kay Doña Mila bilang pasasalamat dahil sa pag-aalaga nito sa bahay habang wala siya. Sa tabi nito ay ang mga gamot at vitamins para kay Marco na maingat niyang pinili mula sa pinakamagandang botika sa Orchard Road. Ang bawat sentimong ginastos niya ay galing sa sariling pawis, mula sa mga gabing hindi siya natutulog para lamang mapalago ang kanilang negosyo. Habang naririnig ang tawanan ng dalawa sa screen, dahan-dahang nanghina ang mga daliri ni Danica. Binitawan niya ang mamahaling bag at ang marahas na pagbagsak nito sa carpeted floor ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Ang silid na kanina ay punong-puno ng init ng tagumpay mula sa kanyang business meeting ay biglang naging kasing lamig ng isang libingan. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang hawak na cellphone, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Naramdaman niya ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Ang tibok na kanyang puso ay naging isang mabigat at masakit na kabog, tila isang martil, o napilit binabasag ang kanyang mga ribs mula sa loob. Hindi siya makahinga. Ang bawat hininga ay parang paglanghap ng bubog na sumusugat sa kanyang baga. Tinitigan niya ang kanyang kaliwang kamay. Ang wedding ring na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng hotel ay tila naging isang kadena na sumasakal sa kanyang pagkatao. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya na ang paghihirap niya sa trabaho ay para sa kanilang kinabukasan. Naniwala siya na ang bawat sakripisyo niya ay sapat na para mahalin siya ng pamilyang kanyang pinaglingkuran. Han, kumusta ang Singapore? I miss you na. May pasalubong ba ako? Isang notification ang lumabas sa itaas ng kanyang screen. Isang message mula kay Marco. Ang lalaking kani-kanina lang ay naririnig niyang nangangako ng kasal sa ibang babae gamit ang kanyang pera. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Danica. Kahit na ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng malunod sa luha. Ang bawat I love you ba na binibigkas ni Marco sa loob ng 5 taon ay may katumbas na presyo? Ang bawat pag-aalaga ba ni Doña Mila ay isang patibong lamang para sa kanyang mga lagda? Tumayo si Danica at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa nagnaningning na lungsod ng Singapore. Ang kagandahan ng paligid ay naging isang malupit na biro. Sa gitna ng karangyaan, siya ay nag-iisa at hubad sa katotohanan. Gaano katagal na ba siyang nagbubulag-bulagan sa lason na unti-unting pumapatay sa kanya? Hanggang kailan mo kayang panindigan ng isang sumpa kung ang mga taong pinangakuan mo ang siya mismong humuhukay ng iyong libingan? Ang mga ngiti sa paligid ni Danica ay tila mga maskarang gawa sa porselana. Matingkad, perpekto, ngunit walang buhay. Nakaupo siya sa isang marangyang restaurant sa Marina Bay Sands, kaharap ang mga kliyenteng kanina lamang ay itinuturing niyang susi sa kanyang pangarap. Ang tunay na pangarap pala ay isang bangungot na dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat. Naramdaman ni Danica ang mahinang pagyanig ng kanyang cellphone sa ilalim ng mesa. Alam niyang notification yon mula sa security app, ngunit hindi niya magawang tumingin. Kailangan niyang maging matatag. Sa harap niya ay ang mga legal na dokumento para sa isang multi-milyong kontrata.
Kinuha niya ang fountain pen at sa bawat pagdampi ng ginto nitong dulo sa papel, naramdaman niya ang pang-inginig ng kanyang mga daliri. Bawat pirma niya sa nakalipas na 5 taon ay para sa pamilya. Bawat kontratang nakuha niya ay para sa magandang buhay ni Marco. Naalala niya noong nagsisimula pa lamang sila. Nangako si Marco habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa ilalim ng ulan na hinding-hindi siya nito bibitawan. Ikaw ang buhay ko, Danica, bulong nito noon. Ngunit ang boses na ayon ay napalitan na ng malakas na tawanan ni Marco at Sofia na tila sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Inangat ni Danica ang kanyang paningin at tinawag ang waiter. 1 bottle of your most expensive vintage wine, please. Utos niya sa isang malamig at direktang tono. Nagulat ang kanyang mga kliyente. Iniisip na nagdiriwang siya para sa kanilang bagong bill. Ngunit nang dumating ang alak at marinig ang marahang pagbuhos nito sa kanyang baso, alam ni Danica ang katotohanan. Itinaas niya ang baso. Ang pulang likido ay tila kulay ng dugo sa ilalim ng mga chandelier. Ininom niya ito ng dahan-dahan. Hindi niya malasahan ang tamis ng prutas o ang bango ng oak. Tanging ang pait ng kataksilan ang namayani sa kanyang dila. Isang toast para sa kanyang tagumpay bilang businesswoman at isang lamay para sa kanyang pagkatao bilang asawa. Is everything all right, Miss Danica? Tanong ng isa sa mga kliyente nang mapansing matagal siyang nakatitig sa kawalan. Everything is perfect, sagot niya sa Taglish habang pilit na ibinabalik ang awtoridad sa kanyang boses. I just realized that some investments are no longer worth keeping. Pagkatapos ng hapunan, mabilis siyang bumalik sa kanyang suite at muling binuksan ang CCTV. Ang galit na kanina ay nagbabaga ay biglang naging isang malamig na takot. Sa screen nakita niya si Doña Mila na hila-hila ang braso ng matanda at nangihinang si Lola Estela. Wala itong awang itinulak ang matanda papasok sa isang madilim at masikip na bodega sa likod ng kusina. Diyan ka muna, matanda ka. Masyado kang maingay, baka marinig ka pa ni Danica sa tawag. Ang boses ni Doña Mila ay puno ng put habang isinasara ang pinto at nilalagyan ito ng mabigat na padlock. Nalaglag ang puso ni Danica. Hindi lamang pera ang ninanakaw nila sa kanya. Ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya sa pamamahay na yon ay kasalukuyang itinatrato na parang isang hayop. Napahawak si Danica sa kanyang tiyan. Naramdaman ang matinding hapdi ng sikmura. Ang mga taong pinapakain niya ang siya ring bumubulag sa kanya at ngayon, sinasaktan na nila ang walang kalaban-labang matanda. Bakit tila may hinahabol silang oras? Bakit kailangan nilang itago si Lola Estela sa bodega ng ganun kabilis? Naramdaman ni Danica ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo habang nakatitig sa screen ng kanyang tablet. Ang galit na kanina ay parang asidong tumutunaw sa kanyang sikmura ay biglang naging isang malamig na takot nang muling itutok ng kamera ang paningin sa madilim na bahagi ng bahay. Doon, sa ilalim ng hagdan na dati ay imbakan lamang ng mga lumang kagamitan, ay ang pinto ng bodega kung saan ikinulong si Lola Estela. Ang bodega ay walang bintana. Ang tanging liwanag na pumapasok doon ay ang manipis na sinag mula sa ilalim ng pinto. Sa loob ng 5 taon ng kanyang pagsasama kay Marco, si Lola Estela ang naging tanging kakampi ni Danica. Ang matanda ang laging humahawak sa kanyang kamay kapag pinaparamdam sa kanya ni Donna Mila na siya ay isang makinang tagagawa ng pera lamang. Ngayon, ang tanging taong nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal ng isang ina ay kasalukuyang nakasalampak sa malamig na semento. Nakita ni Danica ang pang-ininig ng mga kamay ng matanda habang pilit nitong inaabot ang isang baso ng tubig na malayo sa kanyang kinalalagyan. Ang basong iyon ay tila iniwan doon nang sadyang malayo para lamang pahirapan ang matanda. Walang sapin ang sahig at ang tanging kumot na meron si Lola ay isang lumang tela na puno na ng alikabok. Lola! Bulong ni Danica. Ang kanyang boses ay naging isang basag na tunog sa loob ng hotel suite. Ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa sakit ng pagtataksil ni Marco, kundi dahil sa labis na awa at panunumbat sa sarili. Kasalanan niya ito. Dahil sa kanyang pagiging abala sa trabaho, hindi niya napansin na ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay unti-unti na palang nagiging mga halimaw
sa loob ng sarili niyang pamamahay. Sa screen, bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok si Doña Mila na may dalang platitong may tira-tirang pagkain. Walang bakas ng awa sa mukha ng biyena habang inilalapag ang pagkain sa sahig. Tila ba nagpapakain lamang ng isang ligaw na hayop? Kumain ka na riyan, Estela. Huwag kang maingay kung ayaw mong mas lalong magtagal dito. Malapit na kaming maging mayaman at kapag nangyari yon, ililipat ka namin sa isang home for the aged para hindi ka nasagaba sa amin ni Marco. Ang boses ni Doña Mila ay puno ng put at pagmamayabang. Hindi sumagot si Lola Estela. Tanging ang mahinang paghikbi lamang ng matanda ang narinig ni Danica. Isang tunog na tila isang punyal na paulit-ulit na itinataksil sa kanyang puso. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magluto ng paborito niyang sinigang. Ang babaeng laging nagdarasal para sa kanyang kaligtasan sa tuwing siya ay may business trip, ay kasalukuyang dinudusta ng sarili nitong pamilya. Dahan-dahang tumayo si Danica mula sa pagkakasandal sa headboard ng kama. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay biglang naging kasing talim ng isang mabalasik na agila. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi na siya iiyak. Ang bawat patak ng luha ay isang kahinaan na hindi na niya kayang ibigay sa mga taong ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-scroll sa kanyang contacts hanggang sa mahanap niya ang pangalan ng kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang abogado. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Bawat pagpindot niya sa screen ay may kasamang determinasyon na tila isang sundalong naghahanda para sa isang digmaan. Hindi lamang niya babawiin ang kanyang pera. Hindi lamang niya dudurugin ang danggal ni Marco at Doña Mila. Ililigtas niya si Lola Estela at sisiguraduhin niya ang bodega na kinalalagyan ng matanda ngayon ay ang siyang magiging huling hantungan ng kasakiman ng kanyang asawa at biyenan. Bago niya pindutin ang call button, muling tumunog ang kanyang notification. Isang litra, tumula sa isang dummy account ang ipinadala sa kanyang social media. Ang litra ay kuha sa loob ng kanyang sariling kwarto, ang kamay ni Marco na may suot na wedding ring. Habang mahigpit na nakahawak sa hita ng isang babaeng, nakasuot ng kanyang paboritong pantulog na sutla. Sana masarap ang tulog mo sa Singapore, Danica. Kasi rito sa bahay mo, masarap ang gising namin. Ang mensaheng nakalakip sa litrato ay parang isang huling hamon na nagtulak kay Danica sa dulo ng kanyang pasensya. Sa loob ng madilim na silid ng hotel, isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Danica. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng pangako ng isang madugong paghihigante. Anong gagawin ng mga ulupong na ito kapag nalaman nilang ang reynang akala nila ay tulog, ay kasalukuyan ng hinahanda ang kanilang hatol? Hindi na kailangan ng emosyon, attorney. Ang kailangan ko ay hustisya. Yung uri ng hustisya na magpaparamdam sa kanila kung gaano kalamig ang mawala ng lahat. Ang tinig ni Danica ay tila isang talim ng yelo na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Habang nakikipag-usap siya sa kanyang abogado sa kabilang linya, ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa nagkikinangang mga ilaw ng Singapore skyline. Sa gitna ng karangyaang nakapaligid sa kanya, ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang sariling puso na tila naging isang pirasong uling. Tuyo, maitim, at wala ng alab para sa pag-ibig. Mabilis at walang pasubali ang bawat utos niya. Sa bawat salitang binibitawan niya, nararamdaman ni Danica ang unti-unting pagbaklas ng mga pundasyong binuo niya para sa kanyang pagsasama kay Marco. Inutusan niya ang kanyang accountant na simulan ang proseso ng paglilipat ng lahat ng kanyang personal na pondo patungo sa isang offshore trust fund na tanging siya at ang kanyang legal team lamang ang may kontrol. Bawat sentimo, bawat ari-arian, at bawat dokumentong may pangalan niya ay dahan-dahang binabawi mula sa kamay ng mga taksil. Nang matapos ang tawag, tinitigan ni Danica ang kanyang joint account sa screen ng kanyang laptop. Nakita niya ang isang pending transaction, isang malaking halaga na pilit nilalabas ni Marco para sa isang emergency business investment. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya ang perang iyon ay gagamitin para pambayad sa pribadong ospital para sa pagsusuri ni Sofia,
ang babaeng kasalukuyang nagdadala ng anak ng kanyang asawa. Hinaya ni Danica na lumapat ang kanyang mga daliri sa keyboard. Sa isang mabilis na pagkumpas, pinindot niya ang utos para sa immediate asset freeze. Ang aksyong ito ay hindi lamang pagpigil sa pera, ito ay ang pagsakal sa tanging bagay na nagbibigay ng lakas sa kanyang mga kalaban. Naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa, isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman siya pa, ang masunuring asawang nagbibigay ng lahat. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi pa rin ni Danica na nais sumigaw sa sakit. Ang alaala ng bawat haplos ni Marco at bawat matamis na salita ni Doña Mila ay parang mga munting karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Bawat gabi na nagpuyat siya para sa negosyo, bawat sakripisyong ginawa niya para lamang matustusan ang marangyang buhay ng kanyang biyenan, lahat ng yon ay nauwi sa isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Inilapag niya ito sa gilid ng mesa at pinanood itong gumulong ng bahagya, hanggang sa huminto ito sa tabi ng isang baso ng tubig. Ang singsing na iyon ay simbolo ng isang sumpa na kanya ng winawakasan. Habang naghahanda siyang matulog, biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang alerto mula sa bangko ang lumabas. May nagtatangkang mag-withdraw ng malaking halaga sa isang ATM malapit sa kanilang mansyon. Ngunit ang transaction ay tinanggihan ng system. Naisip ni Danica ang mukha ni Marco sa mga sandaling ito. Marahil ay kasalukuyan itong naguguluhan, pilit na pinapasok ang code at nagtataka kung bakit ang kanyang magic card ay hindi na gumagana. Ito pa lamang ang simula. Ito ang unang pagkakataon na mararamdaman nila ang tunay na gutom. Hindi lamang gutom sa pagkain, kundi gutom sa kapangyarihang ninakaw nila sa kanya. Anong uri ng takot ang uukit sa mga mukha nila kapag na-realize nilang ang balon na dati nilang iniinuman ay tuluyan ng natuyo? Ang bawat hakbang ni Danica sa makintab na marmol ng kanilang mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Bagamat pagod mula sa biyahe, ang kanyang likod ay nanatiling tuwid at ang kanyang mukha ay isang pader ng kawalan ng emosyon. Sa bawat sulok ng bahay na siya mismo ang nagpundar, tila may mga anino ng kataksila na bumubulong sa kanya. Ang dati ay amoy ng sariwang bulaklak sa sala ay napalitan ng isang masangsang na amoy para sa kanyang mga pandama, ang amoy ng pagtataksil. "Danica! Anak! Nandito ka na pala?" Ang boses ni Doña Mila ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Danica, ito ay parang tunog ng gasgas na plaka. Lumapit ang matanda sa kanya, may suot na sutlang duster na binili rin ni Danica at may malapad na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Agad itong yumakap at naramdaman ni Danica ang tuyong balat ng biyenan sa kanyang pisingi. Isang taong kailanman ay hindi siya itinuring na tunay na pamilya, kundi isang balon lamang ng yaman na walang hangganan. Dahan-dahang kinuha ni Danica ang kamay ng matanda para magmano. Isang tradisyon ng paggalang na ngayon ay tila paghawak sa balat ng isang ahas. "Mano po, ma?" Bulong niya sa isang boses na walang kabuhay-buhay. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang kamay na ito na siyang nagtulak kay Lola Estela sa madilim na bodega. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gusto niyang isigaw ang lahat ng kanyang nalaman. Ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Ang katahimikan ang kanyang pinakamalakas na sandata sa mga sandaling ito. "Hon! Bakit hindi ka nagsabi na darating ka na? Sana ay nasundo kita sa airport." Boses naman ni Marco ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdan. Pababa ang kanyang asawa, maayos ang buhok at tila bagong ligo. Nang lumapit ito para hinalikan siya sa no, isang matalim na hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Danica. Naamoy niya ito. Ang manipis ngunit pamilyar na bango ng pabango ni Sofia na kumapit sa kwelyo ng t-shirt ni Marco. Ang bawat haplos nito ay tila nag-iiwan ng mansa sa kanyang balat. "Surprise, di ba? Mas gusto ko makita kung anong nangyayari rito kapag wala ako." Makahulugang sagot ni Danica sa Taglish habang matama niyang tinitignan ang reaksyon ng kanyang asawa. Nakita niya ang panandaliang pagkislap ng kaba sa mga mata ni Marco bago ito mabilis na napalitan ng isang pilit na tawa.
Naupo silang tatlo sa hapagkainan. Ang pagkain ay masagana, ngunit ang bawat subo ni Danica ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Napansin niya ang pasulyap-sulyap ni Marco at Doña Mila sa isa't isa. May tensyon sa hangin na tila isang lubid na malapit ng maputol. Alam niyang kanina pa sila nababalisa dahil sa hindi nila ma-access na mga accounts. "Nga pala, Danica," panimula ni Doña Mila habang maingat na humihiwa ng karne. "Parang may problema yata ang bangko nyo. Sinubukan ni Marco na kumuha ng pondo para sa bago ninyong investment kanina, pero laging error. Baka kailangan mong tawagan ng manager mo bukas?" Tiningnan ni Danica ang kanyang biyenan. Pagkatapos ay binalingan niya si Marco na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang asawa ay abala sa paglalaro ng pagkain sa kanyang plato. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakayuko, isang senyales ng pagiging huli, ngunit pilit na nagtatago. Iyon ba? Don't worry about it. May mga ginawa lang akong adjustment sa security ng lahat ng accounts ko. For our safety, seryosong sagot ni Danica habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang tinidor. Tumahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok. Tinitigan ni Marco si Danica at sa unang pagkakataon, tila naramdaman ng lalaki na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mapagbigay at mauto niyang asawa. May isang malamig na pader na nakatayo sa pagitan nila. Isang pader na binuo mula sa mga lihim na nabulgar. "Danica," seryosong tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay naging mababa at puno ng pag-aalangan. "May kailangan sana kaming sabihin ni Mama sa iyo tungkol sa business fund. Actually, hindi lang business fund. Tungkol ito sa ating dalawa." Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin ng kanilang dining room. Tinitigan siya ni Danica. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang kibo, habang pinapanood ang pawis na namumuo sa noo ng kanyang asawa. Ang lalaking ito na dati ay sinasamba niya, ay kasalukuyang nagmamakaawa para sa perang gagamitin niya sa ibang babae. "Han, kailangan ko talaga ng 10 milyong piso. Isang malaking opportunity ito para sa investment natin sa real estate. Kapag pinalampas natin ito, baka hindi na maulit," paliwanag ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng pekeng pagsusumamo. Hinawakan niya ang kamay ni Danica sa ibabaw ng mesa. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng init sa puso ni Danica. Ngunit ngayon ay tila badampi ng isang malamig at madulas na balat ng isda. "Oo nga naman, Danica anak," dagdag ni Doña Mila habang maingat na nagpupunas ng labi gamit ang mamahaling napkin. "Isipin mo ang legacy ng pamilya natin. Hindi habang buhay ay ikaw lang ang kumikita. Hayaan mo namang mapatunayan ni Marco ang halaga niya bilang lalaki sa bahay na ito. Utang na loob mo rin sa amin, na inaalagaan namin ang danggal mo habang wala ka." Ang salitang utang na loob ay tumama sa pandinig ni Danica na parang isang sampal. Napatingin siya sa singsing sa daliri ni Doña Mila, isang mamahaling brilyante na siya rin ang bumili. Naalala ni Danica ang bawat gabing halos hindi siya kumakain para lamang matapos ang mga order ng kanyang mga kliyente, habang ang mag-inang ito ay nagpaplano na pala kung paano siya uubusin. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng refrigerator at ang malalim na paghinga ni Marco. Napansin ni Danica ang isang maliit na pulang marka sa lieg ni Marco, bahagyang nakatago sa ilalim ng kanyang kwelyo. Alam niya kung ano yon. Alam niya kung kanino galing yon. Ang kanyang sikmura ay kumulo sa matinding pagkadire, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing ayos ng isang estatwa. 10 million is a lot of money, Marco," mahinahong sagot ni Danica sa Taglish, habang dahan-dahan niyang binabawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng asawa. "Especially now nakakatapos lang ng malaking expansion ng kumpanya ko. Sigurado ba kayong investment talaga ito at hindi lang kung saan mapupunta?" "Of course, Han! You know me. Hinding-hindi ko sasayangin ang pinag-irapan mo." Mabilis na sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pag-asang makukuha niya ang gusto. "Sige," sabi ni Danica. Isang salita na nagpabago sa aura ng buong silid.
Nakita niya ang mabilis na pagingiti ni na Marco at Doña Mela, isang ngiting puno ng kasakiman at pananalo. Ibibigay ko ang pondo, pero may isang kondisyon. Agad na napatigil si Doña Mela sa pag-inom ng tubig. Anong kondisyon, anak? Gusto kong pirmahan mo ang isang special power of attorney at isang security agreement, Marco. Malamig na paliwanag ni Danica. Dahil pera ng kumpanya ang gagamitin natin, kailangan nating gawing legal. Ang lahat ng personal mong gamit, pati na ang shares mo sa maliit mong consultancy firm, ay magsisilbing collateral. Standard procedure lang ito para sa audit ng kumpanya ko. Nakita ni Danica ang pag-aalinlangan sa mukha ni Marco. Ang takot na baka mawalan siya ng kontrol ay panandaliang lumitaw. Ngunit ang silaw ng 10 milyong piso ay mas matindi. Lumingon si Marco kay Doña Mila na mabilis namang tumango bilang hudyat na pumayag na ito. Para sa kanila, isang papel lamang ito na hindi naman magagamit ni Danica dahil mahal niya sila. Walang problema, Han. Kahit ano, pipirmahan ko. Basta maging maayos ang future natin. Sabi ni Marco sa isang boses na puno ng mapanlinlang na tamis. Tumayo si Danica. Ang bawat galaw niya ay puno ng awtoridad. Good. Ipipahanda ko ang mga dokumento sa abogado ko bukas. Sa ngayon, gusto ko muna magpahinga. Pagod ako sa biyahe. Habang paakyat sa hagdan, naramdaman ni Danica ang mga mata ng dalawa na nakatitig sa kanyang likuran. Hindi nila alam na ang dokumentong ipapapirma niya ay hindi lamang tungkol sa collateral. Ito ang unang pako sa kabaong ng kanilang marangyang buhay. Sa bawat baitang ng hagdan, naramdaman ni Danica ang bigat ng kanyang plano. Ngunit kasabay nito ay ang kakaibang gaan ng kanyang loob. Ang mga ulupong ay kumagat na sa pain. At ngayon, sisiguraduhin niyang wala na silang kawala. Ang bawat tibok ng orasan sa hallway ng mansyon ay tila isang mabigat na hakbang ng tadhana. Hinintay ni Danica na lumalim ang gabi, hanggang sa ang tanging maririnig na lamang ay ang mahina at pantay na hilok ni Marco sa kabilang panig ng kanilang malawak na silid. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat galaw niya ay maingat at tila isang aninong umiiwas sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana. Tahimik niyang binagtas ang daan patungo sa kusina. Ang kanyang mga paa, na walang sapin, ay nakaramdam ng nanunuot na lamig ng sahig. Sa dulo ng madilim na pasilyo, malapit sa imbakan ng mga gamit sa hardin, naroon ang pinto ng bodega. Huminto si Danica. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Inilabas niya ang susi na kinuha niya sa drawer ni Donna Mila habang naliligo ito kanina. Isagmunting tagumpay sa gitna ng malaking laban. Ang tunog ng bakal na naguumpugan sa ilalim ng kanyang mga daliri ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan. Nang dahan-dahan niyang pinaliko ang susi, naramdaman niya ang pagbukas ng pinto na sinunda ng isang mahinang kaluskos ng kahoy. Isang masangsang na amoy ng alikabok at amag ang agad na sumalubong sa kanya. "Lola? Lola Estela?" Bulong ni Danica. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at sakit. Sa isang sulok, sa ibabaw ng isang manipis na karton na nagsisilbing banig, ay ang maliit at nakabaluktot na katawan ng matanda. Nang itutok ni Danica ang mahinang liwanag ng kanyang cellphone, nakita niya ang mukha ni Lola Estela. Puno ng kulubot, maputla, at ang mga mata ay tila nawala na ng pag-asa. Ngunit nang makilala ng matanda ang kanyang boses, isang mahinang ungol ng gulat at saya ang kumawala sa mga tuyong labi nito. "Danica, anak, ikaw ba yan?" Ang boses ni Lola ay parang kaluskos ng tuyong dahon. Halos hindi marinig. Agad na lumuhod si Danica sa malamig na semento at niyakap ang matanda. Ang payat na katawan ni Lola ay tila mga tuyong sanga na madaling mabalay. "Lola, patawarin niyo po ako. Mayan lang ako nakabalik. Patawarin niyo po ako dahil hinayaan kong mangyari ito sa inyo." Pagsusumamo ni Danica, habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at tumatulo sa balikat ng matanda. Hinawakan ni Lola Estela ang mukha ni Danica gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. "Huwag kang umiyak, anak. Ang mahalaga ay nareto ka na. Pero kailangan mong mag-ingat. Si Marco, si Mila, hindi sila ang iniisip mo."
Humikbi si Danica. Ang kanyang dibdib ay sumasakit sa bawat paghinga. Alam ko na po, Lola. Nakita ko na ang lahat. Alam ko na ang ginagawa nila. Tumingin si Lola Estela ng diretso sa mga mata ni Danica. Isang tingin na puno ng babala at isang lihim na matagal ng kinikimkim. Hindi lang pera ang gusto nila, Danica. Narinig ko silang nag-uusap. Ang balak nila sa kumpanya mo. Matagal na nilang pinaplano ang pagpapakasal ni Marco kay Sofia kapag nakuha na nila ang lahat. At si Sofia, hindi lang siya basta kabit. Siya ang tunay na mahal ni Marco bago ka pa niya nakilala. Ginamit ka lang nila para makuha ang puhunan para sa pangarap nilang dalawa. Nanigas ang buong katawan ni Danica. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lang siya biktima ng isang panandaliang pagkakamali. Siya ay biktima ng isang mahabang serye ng panlilinlang na nagsimula pa bago pa man siya magsuot ng puting belo. Biglang napatigil ang dalawa nang makarinig sila ng mabibigat na yabag ng paa na nagmumula sa direksyon ng kusina. Ang tunog ng mga tsinelas na humahagip sa sahig ay mabilis na papalapit sa bodega. Ang liwanag ng isang bumbilya sa labas ay sumilip sa ilalim ng pinto. Sino ang nariyan? Ang boses ni Doña Mila ay matalas at puno ng hinala. Marco? Ikaw ba yan? Napahawak si Danica ng mahigpit sa kamay ni Lola Estela. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Kung mahuhuli siya rito, masisira ang lahat ng kanyang plano bago pa man ito magsimula. Sa loob ng madilim na bodega, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Danica at ang papalapit na pang-anib sa labas ng pinto. Mabilis na ibinaling ni Danica ang kanyang paningin sa paligid ng madilim na bodega. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbabadyang magsuplong sa kanyang kinalalagyan. Sa isang iglap, kinuha niya ang baso ng tubig na kanina ay hindi maabot ni Lola Estela. At mabilis na tumayo, saktong pag-ikot ng susi sa labas ng pinto. Bumukas ang pinto at bumungad ang muka ni Donna Mila, na ang mga mata ay naniningkit sa hinala habang hawak ang isang flashlight. Nanigas ang matanda nang makita si Danica na nakatayo sa gitna ng silid, kalmado at hawak ang baso. Danica, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ang boses ni Donna Mila ay puno ng gulat na hinaluan ng takot. Narinig kong may kumakaluskus, ma. Akala ko may daga. Yun pala ay gising pa si Lola at tila nauhaw. Malamig na sagot ni Danica. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng kaba, kahit na ang kanyang mga palad ay basang-basa na ng pawis. Bakit nakakandado ang pinto ng bodega mula sa labas, ma? At bakit dito natutulog si Lola Estela? Panandalyang nawalan ng hininga si Doña Mila. Mabilis na gumana ang kanyang isipan para sa isang kasinungalingan. Yan ba? Kasi itong si Estela, kung saan-saan naglalakad sa gabi dahil sa kanyang ulyanin. Natatakot kaming baka mahulog siya sa hagdan o kung ano ang mangyari. Kaya pansamantala, rito muna namin siya pinatulog para mas madaling mabantayan. At yung kandado, para lang hindi siya makalabas na mag-isa at mawala. Tinitigan ni Danica ang kanyang biyenan. Ang gaslighting na ginagawa nito ay tila isang makapal na usok na pilit bumubulag sa kanya. Bantayan? Sa loob ng bodega na walang bintana at walang maayos na higaan? Anak, huwag mo na kaming husgahan. Mahirap mag-alaga ng matanda lalo na't abala ka sa Singapore. Sagot ni Doña Mila, pilit na ibinabalik ang sisi kay Danica. Sige na, bumalik ka na sa itaas. Ako na ang bahala rito. Tumalikod si Danica. Bit-bit ang put na mas masahol pa sa anumang pisikal na sakit. Habang paakyat sa kanyang silid, ang bawat baitang ng hagdan ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama. Ang kanyang ama na iniwan sila noon dahil sa isang babaeng, akala nito ay mas higit sa kanyang ina. Naalala ni Danica ang gabing nakiusap siya sa kanyang ama na huwag silang iwan, ngunit ang tanging natanggap niya ay ang tunog ng papalayong sasakyan. Doon niya ipinangako sa sarili na hinding-hindi na siya magiging biktima muli. Ngunit heto siya ngayon. Sa loob ng isang mansyong binuo niya, pinagtataksila ng asawang ipinaglaban niya laban sa lahat. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang mahimbing pa rin ang tulog ni Marco.
Ang mukha nito ay tila walang sala. Tila hindi ito ang lalaking narinig niyang nagpaplano ng kanyang pagbagsak. Napansin ni Danica ang isang misteryosong package sa ibabaw ng vanity table. Isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na papel. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit may nakasulat na, "Para kay Marco." Dahan-dahan niyang nilapitan ang package. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang bumigat. Ang anino ng kanyang kahapon at ang dilim ng kanyang kasalukuyan ay tila nagsasama sa isang puntong hindi na niya matatakasan. Anong lihir ang itinatago ng maliit na kahon na ito na hindi pa niya nadidiskubre? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng silid ay hindi nagbigay ng init kay Danica. Sa halip, tila lalo lamang nitong pinalutang ang lamig ng katotohanang nasa loob ng maliit na kahon sa kanyang vanity table. Dahan-dahan niyang binuksan ang package na iyon habang si Marco ay mahimbing pa ring natutulog. Sa loob, tumambad sa kanya ang isang maliit na sapatos ng sanggol na kulay asul at isang larawan ng ultrasound. Ang pangalang nakasulat sa gilid ng dokumento ay Sofia Galvez. Naramdaman ni Danica ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang hinala ay naging kumpirmasyon at ang sakit ay naging isang matigas na bukol sa kanyang lalamunan. Ngunit bago pa man siya makakilos, narinig na niya ang ingay ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang mansyon. Pagbaba niya sa sala, bumungad sa kanya ang isang eksenang tila kinuha mula sa isang pelikula. Naroon si Marco, malapad ang ngiti, at sa tabi niya ay nakatayo si Sofia. Ang babae ay nakasuot ng isang hapit na bestida. Bit-bit ang isang mamahaling bag na alam ni Danica na galing sa kanyang joint account. Kasama nila si Doña Mila na tila isang reynang tinatanggap ang kanyang bagong prinsesa. "Han, mabuti at gising ka na," masayang bati ni Marco. Bagaman may bakas ng kaba sa kanyang boses. "This is Sofia. Remember her? My former assistant. Kinuha ko siya ulit para tulungan ako sa real estate project na pinunduhan mo. Dito muna siya pansamantala sa guest room para mas mabilis kaming makatrabaho." Tumingin si Sofia ng diretsyo sa mga mata ni Danica. Walang bakas ng hiya o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, may isang mapanuyang kislap doon. "Hi, Miss Danica. It's nice to see you again. Don't worry, I'll make sure na hindi masasayang ang investment mo kay Marco," sabi nito sa Taglish, habang dahan-dahang hinahaplos ang ibabaw ng piano na binili ni Danica noong nakaraang taon. "I'm sure you will, Sofia," mahinahong sagot ni Danica. Ang bawat salita niya ay maengat na binitawan tila mga hakbang sa isang manipis na yelo. "Welcome to my house! Make sure na alam mo ang lugar mo rito." Sa buong maghapon, naging parang impyerno ang sariling bahay ni Danica. Nakita niya kung paano maglingkod si Doña Mila kay Sofia. Pinaghahanda ito ng pagkain at tila ba isang itlog na iniingatan. Habang si Danica ay abala sa kanyang laptop sa kabilang dulo ng sala, naririnig niya ang malalakas na tawanan nina Marco at Sofia sa home office. Ang bango ng pabango ni Sofia ay kumalat sa buong bahay, tila isang lason na dahan-dahang sumasakop sa teritoryo ni Danica. Dumating ang hapon at nakasalubong ang dalawang babae sa kusina. Kukuha sana si Danica ng tubig nang harangin siya ni Sofia. "You know, Danica, ang ganda ng bahay na to. It's a pity na ikaw lang ang nakikinabang dito sa loob ng 5 taon." Panimula ni Sofia sa isang pabulong na tuno na puno ng pang-uuyam. "Isang bahay na walang ingay ng bata, it feels so empty, don't you think?" Dahan-dahang ibinaba ni Danica ang kanyang baso. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa mga mata ni Sofia. "Ang bahay ay nabubuo dahil sa katapatan, Sofia. Hindi dahil sa isang panandaliang pagkakamali na itinago sa dilim." Tumawa si Sofia. Isang tunog na kasing talim ng isang basag na kristal. "Loyalty doesn't build a legacy, Danica. A child does. At yon ang hinding-hindi mo maibubigay kay Marco. Kaya wag kang magtaka kung bakit sa akin siya humahanap ng buhay." Naramdaman ni Danica ang pangangati ng kanyang palad. Gusto niyang burahin ang ngising yon sa mukha ni Sofia. Ngunit sa halip na itaas ang kanyang kamay, isang malamig at makapangyarihang katahimikan ang bumalot sa kanya. Tinitigan niya ang tiyan ni Sofia, at pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang babae ng may halong awa.
Akala mo ba ay ikaw ang panalo dahil lang sa dala mo? Mahinang tanong ni Danica. Hindi mo kilala ang pamilyang pinasok mo, Sofia. Ang mga taong kaya magtaksil sa taong nagpakain sa kanila. Isipin mo kung anong kaya nilang gawin sa isang katulad mo kapag wala ka na ring silbi. Bago pa makasagot si Sofia, mabilis na lumapit si Danica sa kanya at bumulong sa kanyang tainga. Enjoy your stay, Sofia, because very soon, everything you see in this house, the air you breathe, the floor you stand on, will be taken away from you, and you'll realize that you're just another piece of trash they're using to get to my money. Iniiwan ni Danica si Sofia na nakatayo doon nang inginig sa galit at gulat. Ngunit pagtalikod ni Danica, nakita niya si Marco na nakatayo sa pintuan ng kusina, nakatingin sa kanilang dalawa na may halong takot at pagtataka. Anong nangyayari rito? Tanong ni Marco. Tumingin si Danica sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon, hindi na pag-ibig ang nakikita niya, kundi isang dambuhalang pagkakamali na kailangan ng itama. Wala, Han. I was just welcoming our guest. After all, she needs to feel comfortable. For now. Siguraduhin mong pinakamahal na catering ang kukunin natin, Marco. Anyway, pera naman ni Danica ang pambayad. Isipin mo na lang ito ang farewell party niya nang hindi niya alam. Ang malutong na tawa ni Donna Mila ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala, kasabay ng tunog ng mga kubyertos na inaayos ng mga katulton para sa gabi ng anibersaryo. Nakatayo si Danica sa itaas ng hagdan, pinapanood ang kanyang biyenan na abalang-abala sa pagdidikta sa mga coordinator ng party. Sa tabi nito, si Sofia ay nakasandal sa balikat ni Marco habang pumipili ng mga mamahaling iyas mula sa isang catalog. Mga iyas na inaasahan nilang mabibili gamit ang 10 milyong pisong investment na hiningi nila kay Danica. Hinigpitan ni Danica ang hawak sa hawakan ng hagdan. Ang puting rosas na hawak niya ay dahan-dahang nalalamog sa kanyang palad, at ang isang tinik nito ay bumaon sa kanyang balat. Ngunit hindi siya napaaray. Ang hapdi sa kanyang daliri ay wala pa sa kalingkingan ng bawat hiwa sa kanyang puso, habang nakikita ang 3 taong itinuring niyang mundo na ngayon ay nagluluto ng kanyang sariling kamatayan. Ang bawat dekorasyong ikinakabit sa dingding, bawat bulaklak na iniaayos, ay tila mga palamuti sa isang kabaong na sila mismo ang gumagawa. Naramdaman ni Danica ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang kanyang mga palad ay malamig na parang yelo, ngunit ang kanyang dugo ay kumukulo sa galit. Happy anniversary, Danica! Bulong niya sa kanyang sarili, isang pagbati na puno ng pait at panunuya. 5 taon siyang naniwala sa isang wad na paraiso. 5 taon niyang ipinagkait ang sarili niyang kaligayahan para sa pamilyang ito, para lamang matuklasan na siya ang pangunahing putahe sa kanilang piging ng kasakiman. Nang sumapit ang gabi, ang mansyon ay napuno ng ingay ng mga tawanan at tunog ng mga basong nag-uumpugan. Ang mga ilaw ay nagniningning, tila nagtatago sa dilim na namamayani sa loob ng bawat silid. Naroon ang mga kilalang tao sa lipunan, mga kaibigan sa negosyo, at mga kamag-anak na lahat ay bumabati sa perpektong mag-asawa. Si Marco, sa kanyang mamahaling tuxedo, ay nakapalupot ang braso sa bayong ni Danica, habang si Sofia naman ay nakatayo sa hindi kalayuan, suot ang isang pulang bestida na tila isang hamon sa presensya ng legal na asawa. "You look stunning tonight, hon," bulong ni Marco sa kanyang tainga, habang ang kanyang hininga ay amoy alak. "Salamat sa lahat ng ito. I promise, after this investment, we will be unstoppable." Ngumiti si Danica, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting kasing talim ng isang labaha. "You're right, Marco. Tonight will be unforgettable. Unstoppable na ang mangyayari pagkatapos nito." Dahan-dahan siyang kumawala sa yakap ni Marco at naglakad patungo sa entablado. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang katahimikan ay dahan-dahang lumaganap sa buong mansyon. Tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang tibok ng sarili niyang puso ang naririnig ni Danica. Hinawakan niya ang mikropono
at sa kabilang kamay ay isang maliit na USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanilang kataksilan. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Danica. Ang kanyang boses ay buo at puno ng otoridad na tila isang reyna na maglalabas ng hatol. 5 taon na ang nakalipas mula nang mangako kami ni Marco sa harap ng dambana. Tonight, I want to show everyone the real story behind this marriage. May inihanda akong special video presentation para sa aking asawa at sa aking biyenan, bilang pasasalamat sa lahat ng pagmamahal na ibinigay nila sa akin. Nakita ni Danica ang panandaliang pagkunot ng no ni Marco at ang pagpawi ng ngiti sa mukha ni Doña Mila. Ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanilang mga mukha, tila mga aninong pilit tumatakas sa liwanag. Handa na ba ang mundo na makita ang duming itinatago ng marangyang pamilyang ito? O ang video bang ito ang magiging mitya ng sarili niyang pagbagsak? Ang bawat boses sa loob ng mansion ay tila biglang naputol nang mamatay ang lahat ng ilaw, maliban sa dambuhalang screen sa gitna ng entablado. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang libingan. At ang tanging maririnig ay ang mabilis at kinakabahang paghinga ni Marco sa tabi ni Danica. Sa isang iglap, ang kadiliman ay napunit ng isang matalim na liwanag mula sa projector. Hindi mga larawan ng kasal ang lumabas. Ang bumungad sa lahat ay ang malinaw na kuha ng CCTV sa loob ng master bedroom. Ang boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasing linaw ng kristal. Kailan mo ba kukunin ang pirma ng asawa mong yan? Sawang-sawa na ako sa pagtatago, Marco. Gusto ko nang gastusin ang pera natin ng malaya. Kasunod nito ang boses ni Marco na puno ng panunuya. Hayaan mo na, Sofia. Konting tiis na lang. Pag nakuha ko na ang 10 milyon, itatapon ko na ang baog na yan sa kalsada. Ang tunog ng isang nabasag na baso ng wine ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Ngunit walang sinuman ang lumingon. Ang lahat ng mga bisita, mga business partners, mga kaibigan, at ang matataas na tao sa lipunan ay tila mga estatwa na nakatitig sa screen. Nakita ng lahat ang pagpasok ni Doña Mila sa video. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman habang hinahaplos ang mga alahas ni Danica. Siguraduhin mong sa atin mapupunta ang mansyon, anak. Pagkatapos, ipadala na natin ang biyanan ko sa mental hospital para wala ng hadlang. Patayin niyo yan! I-off niyo ang screen! Ang sigaw ni Marco ay naging isang desperadong palahaw na yumanig sa buong silid. Sinubukan niyang sugurin ang projector, ngunit hinarangan siya ng mga security guard na kanina palihim mainupahan ni Danica. Dahan-dahang lumakad si Danica sa gitna ng liwanag. Ang kanyang muka ay kalmado, tila isang anghel na nagbababa ng hatol sa gitna ng impyerno. Bakit, Marco? Hindi ba ninyo nagustuhan ang presentation ko? Ito ang katotohanang pinaghirapan ninyong itago sa loob ng 5 taon. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay tila isang dagundong ng kulog sa gitna ng katahimikan. Danica, anak, mag-usap tayo. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Ang boses ni Doña Mila ay nanginginig na sa takot. Habang pilit na lumalapit, ang kanyang mga kamay ay nakaabot na tila humihingi ng tawad. Kami ang pamilya mo. Huwag mo kaming hiyain sa harap ng maraming tao. Isang mapait at malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Danica. Pamilya? Ang pamilya ba ay nagnanahaw sa isa't isa? Ang pamilya ba ay nagkukulong ng matanda sa bodega para lang makuha ang yaman nito? Hindi niyo lang ako niloko, ma. Nilapastangan niyo rin ang sarili ninyong dugo. Sa sandaling yon, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis na humahagip sa sahig ay naging hudyat ng katapusan. Ang lahat ay tila tumigil sa pag-ikot nang ilabas ng lead officer ang isang warrant of arrest. Marco Ilustre at Mila Ilustre, inaaresto kayo sa kasong qualified theft at physical abuse kay Estela Ilustre. Ang boses ng pulis ay pormal at walang emosyon. Hindi! Hindi niyo ito magagawa sa amin! Sigaw ni Doña Mila. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan. Danica, hayop ka! Kami ang pamilya mo! Utang na loob mo sa amin ang lahat! Habang pilit na pinipigilan ng mga pulis ang nagwawalang si Doña Mila. At ang nanginginig na si Marco,
nanatiling nakatayo si Danica sa gitna ng kanyang sariling kaharian. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kanyang asawa, na ngayon ay nakapiring ang mga kamay sa likod. Wala na kayo makukuha, Marco. Bulong ni Danica. Sapat na para marinig ng dalawa sa gitna ng kaguluhan. Ang 10 milyong pirma mo? Isang dokumento yon ng pag-amin sa lahat ng utang mo sa kumpanya ko. Ang mansyong ito, hindi na ito sa atin. Ito ay nakapangalan na kay Lola Estela. Bukas na buwas, maghahanap kayo ng matutuluyan sa loob ng rehas. Ang katahimikan sa loob ng mansyon pagkatapos ng gulo ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay napalitan ng amoy ng malamig na pawis at takot. Nakatayo si Danica sa gitna ng sala. Pinapanood ang bawat hakbang ng mga pulis habang hinihila palabas sina Marco at Donna Mila. Ang tunog ng mga posas na nag-uumpugan ay tila isang malamyos na musika sa kanyang mga pandama. Isang tunog na nagpapahayag ng kanyang kalayaan. Danica! Hindi mo pwedeng gawin ito! Maawa ka! Buntis ako, Danica! Ang boses ni Sofia ay pumalahaw sa gitna ng katahimikan. Humabol ang babae. Ang kanyang pulang bestida ay gusot-gusot na, at ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang muka dahil sa luha. Sinubukan niyang hawakan ang laylayan ng damit ni Danica, ngunit mabilis na humarang ang mga security guard. Isipin mo ang bata, Danica. Wala siyang kasalanan. Saan kami pupunta? Dahan-dahang lumingon si Danica kay Sofia. Ang kanyang paningin ay walang bakas ng galit. Tanging isang malalim na awa na para bang tumitingin siya sa isang duming nakadikit sa kanyang sapatos. Ang batang iyan ang pinakamasakit na biktima ng inyong kasakiman, Sofia. Ginamit niya siya bilang sandata, bilang alas sa inyong laro. Huwag mong hingin sa akin ng awa na hindi niyo man lang naisip ang ibigay kay Lola Estela habang kinukulong niyo siya sa bodega. Danica, please! Marco loves me! We are a family now! Patuloy na pagsusumamo ni Sofia. Ang kanyang tinig ay naging isang desperadong hagulgol. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Danica. Family? Ang pamilyang binuo sa ibabaw ng bangkay ng danggal ng iba ay hindi kailanman magiging matatag. At tungkol kay Marco? Ang lalaking pinagpalit ako para sa pera ay siguradong ipagpapalit ka rin sa oras na wala ka ng pakinabang sa kanya. Ngayon, lumabas ka sa bahay ko, dalhin mo ang lahat ng basurang dinala mo rito. Sa isang kumpas ng kamay ni Danica, sinimulang ilabas ng mga tauhan ang mga itim na plastic bag na naglalaman ng mga kagamitan ni Marco, Donna Mila at Sofia. Ang tunog ng mga gamit na bumabagsak sa kalsada ay umalingaw-ngaw sa labas ng mansyon. Nakita ni Danica mula sa malaking bintana ang pagwawala ni Donna Mila habang isinasakay sa loob ng mobile car. Ang kanya mga sigaw ng sumpa ay dahan-dahang nilalamon ng gabi. Lumapit si Danica sa kanyang abogado na kanina pa naghihintay sa gilid. Inabot sa kanya ang isang folder na naglalaman ng lahat ng titulo at dokumento. Lahat ng assets, Miss Danica, ay opisyal nang nailipat sa pangalan ni Lola Estela Ilustre sa ilalim ng iyong guardianship. Ang kumpanya ay malinis na sa anumang utang ni Marco. Wala silang naiwang kahit isang sentimo. Huminga ng malalim si Danica. Ang bigat na 5 taon niyang dinala sa kanyang dibdib ay tila biglang naglaho, pinalitan ng isang kakaibang gaan. Tiningnan niya ang mansyon, ang bawat pader, ang bawat chandelier, ang bawat piraso ng muebles. Hindi na ito isang hawla ng ginto. Ito ay muli nang naging isang tahanan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Danica ang isang mahinang kalabit sa kanyang likuran. Paglingon niya, naroon si Lola Estela, nakaupo sa isang wheelchair. Ang kanyang mukha ay maliwanag na at may suot na malinis na damit. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha, ngunit hindi ito luha ng lungkot. Tapos na, anak? Mahinang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Lumuhod si Danica sa harap ni Lola Estela at hinawakan ang kanyang mga kamay. Opo, Lola. Tapos na po. Wala na silang magagawa sa atin. Tayo na lang ang magkasama rito. Salamat, Danica.
Salamat sa pagligtas sa akin at sa pagligtas sa sarili mo. Bulong ni Lola Estela habang hinahaplos ang buhok ni Danica. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling naabala nang tumunog ang cellphone ni Danica. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Isang larawan ng isang lumang dokumento na may lagda ng kanyang yumaong ama at isang maikling pangungusap na nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan tungkol sa kung bakit ka pinakasalan ni Marco. Ang pera ay simula lamang. Ang bawat sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng mansyon ay tila isang banayad na haplos na nagpapagaling sa mga sugat na iniwan ng nagdaang bagyo. Sa loob ng ilang araw, ang bawat sulok ng bahay ay sumailalim sa isang masusing paglilinis, hindi lamang mula sa alikabok, kundi mula sa bawat bakas ng presensya ni na Marco at Doña Mila. Ang amoy ng lason at panlilinlang ay dahan-dahang napalitan ng bango ng sariwang lavender at ng amoy ng bagong lutong pagkain na nagmumula sa kusina. Nakatayo si Danica sa balkona. Pinapanood ang mga tauhan na naglalabas ng mga huling kahon ng gamit na hindi kinuha ng mga pulis. Ang mga damit na binili niya para sa asawa, ang mga mamahaling pabango na ginamit ni Sofia, lahat ng iyon ay itinapon na, tila mga duming kailangang alisin para muling makahinga ang tahanan. Naramdaman ni Danica ang isang malalim na kapayapaan habang pinagmamasdan ang malawak na hardin kung saan dahan-dahang naglalakad si Lola Estela. Inalalayan ng isang bagong nurse. Miss Danica, may dumating na sulat mula sa korte. Ang boses ng kanyang sekretarya ay mahinahon, putol sa kanyang pagmumuni-muni. Binuksan ni Danica ang sobre. Ito ay ang kumpirmasyon ng pagsasampa ng kaso laban kay Marco at Doña Mila. Ngunit sa ilalim ng mga legal na dokumento, may isang lumang papel na nakalakip, ang dokumentong binabanggit sa misteryosong text message. Ang sulat ay mula sa kanyang yumaong ama, isang habilin na hindi niya kailanman nakita. Doon niya nalaman ang huling katotohanan. Ang kanyang ama ay may iniwang lihim na trust fund na nakalaan lamang para sa kanyang mga magiging apo. Ang pamilya ni Marco, na baon sa utang noon pa man, ay nalaman ang tungkol dito. Pinakasalan siya ni Marco hindi dahil sa mahal siya nito, kundi dahil sa desperasyong mabuksan ng fund na yon sa sandaling magkaroon sila ng anak. At dahil hindi nabiyayaan ng anak si Danica, naging mas agresibo ang plano ni na Doña Mila na gamitin si Sofia para makuha ang yaman sa pamamagitan ng pagpanggap na ang bata ay kay Danica. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Danica. Ang lahat ng pagsisikap niyang maging perpektong asawa ay naging isang laro lamang para sa kanila. Ngunit sa halip na magalit, naramdaman niya ang isang matinding awa para sa kanila. Ang kanilang kasakiman ang mismong naging rehas na nagkulong sa kanila sa dilim. Lumapit siya kay Lola Estela sa hardin. Ang matanda ay nakaupo na ngayon sa ilalim ng puno ng mangga, ang mukha ay nakaharap sa araw, tila dinaramdam ang bawat sandali ng kalayaan. Lola, nabasa ko na po ang lahat. Alam ko na kung bakit nila ito ginawa, mahinang sabi ni Danica habang lumuluhod sa tabi ng wheelchair ng matanda. Hinawakan ni Lola Estela ang kamay ni Danica. Ang mga daliri nito ay mas malakas na kaysa noon. Huwag mo na silang isipin, anak. Ang mahalaga ay wala na silang kapangyarihan sa iyo. Ang yaman ng iyong ama ay ligtas na, at ang iyong puso ay malaya na. Yan ang tunay na katarungan. Opo, Lola. Gagawin nating sentro ng kalinga ang mansyong ito. Magpapatayo tayo ng foundation para sa mga matatandang inabuso, gaya ng pinangarap niyo noon. Pangako ni Danica. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong layunin. Habang naglalakad sila pabalik sa loob ng bahay, naramdaman ni Danica na ang bawat hakbang niya ay hindi na mabigat. Ang bawat sugat ay nagsisimula ng maghilom, nag-iiwan ng mga pilat na magsisilbing paalala ng kanyang lakas. Ang mansyong ito, na dati ay simbolo ng kanyang pagkakakulong, ay magiging isang silungan na ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit bago pa man sila makapasok sa pintuan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Isang lalaki ang bumaba.
Isang pamilyar na mukha mula sa kanyang nakaraan. Isang taong hindi niya inaasang makikita pa pagkatapos ang lahat ng nangyari. Isang taon ang mabilis na lumipas, at ang bawat segundong dumaan ay tila mga butil ng ulan na dahan-dahang nagpapatubo sa isang tuyot na lupain. Ang mansyon na dati ay saksi sa mga bulong ng kataksilan ay nagdiningning na ngayon sa ilalim ng bagong pangalan. Bahay Kalinga ni Estela. Wala na ang mga itim na anino ng kasakiman. Ang bawat sulok ay puno na ng tawanan ng mga matatandang muling nakahanap ng pamilya sa piling ni Danica. Nakatayo si Danica sa malawak na garden, pinapanood ang paglubog ng araw na nagkukulay kahel sa langit. Ang lalaking bumaba sa sasakyan 1 taon na ang nakalilipas ay si Liam, ang kanyang kababata at ang tanging tao na hindi sumuko sa pagpapadala ng mga babala nung siya ay bulag pa sa pag-ibig ni Marco. Si Liam ang naging tahimik na sandigan ni Danica sa bawat pagdinig sa korte, ang kamay na humahawak sa kanya kapag tila bibigay na ang kanyang tuhod sa bigat ng emosyon. Inis mo na naman ba sila? Ang baritono at mahinahong boses ni Liam ay bumasag sa katahimikan. Lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi ni Danica. Sapat ang layo para magbigay ng respeto. Ngunit sapat ang lapit para maramdaman ang init ng kanyang presensya. Hindi na dahil sa galit, Liam, tugon ni Danica sa taglish, habang ang isang banayad na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi. Naisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko mula nung gabing iyon sa Singapore. Minsan, kailangan mo palang madurog ng husto para makita mo kung anong klaseng ginto ang nasa loob mo. Sa loob ng bilangguan, si Marco ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang kayabangan ay natunaw na sa gitna ng rehas, habang si Doña Mila naman ay nananatiling nakakulong sa sarili niyang isipan. Pilit pa ring naniniwala na siya ay isang donya sa loob ng selda. Si Sofia? Ang balita ay iniwan siya ni Marco sa gitna ng legal na laban, at ngayon ay mag-isang itinataguyod ang kanyang anak sa isang malayong probinsya. Ang karma ay hindi laging dumarating na parang bagyo. Minsan, ito ay ang mabagal at malamig na pag-iisa. Nagawa mo na, Danica. Napatawad mo na ba ang sarili mo? Tanong ni Liam. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Huminga ng malalim si Danica. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagiging masyadong mapagmahal sa maling tao. Nayon ang puso ko ay hindi na pag-aari ng kahit sino, kundi ng sarili ko. At ng mga taong tunay na nangangailangan ng pagkalinga. Lumapit si Lola Estela. Inaalalayan ng isang nurse at hinawakan ang kamay ni Danica. Anak, ang hapunan ay handa na. Maraming naghihintay sa iyo sa loob. Tumingin si Danica sa kanyang tahanan. Ang liwanag na nagmumula sa mga bintana ay tila mga bituin sa lupa. Wala na ang wedding ring sa kanyang daliri, ngunit ang kanyang mga kamay ay puno ng mga biyayang hindi kayang bilhin ng 10 milyong piso. Natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bank account, kundi sa kapayapaan ng budhi at sa kakayahang bumangon mula sa sariling abo. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, naramdaman ni Danica ang isang malakas na hangin na tila humahaplos sa kanyang buhok. Hindi na siya ang babaeng sawi na umiiyak sa isang hotel suite sa Singapore. Siya na si Danica Ilustre, isang babaeng marunong lumaban, marunong magpatawad, at higit sa lahat, marunong magmahal ng tama sa kanyang sarili. Ang dambuhalang alon ay kumalma na, at ang natira ay isang malinis at payapang dalampasigan.